Hello and welcome po muli sa ating tutorial ng Basic Construction Estimate. So tuloy lang po sa ating computation. Nandito na po tayo sa ating pangwalo, backfilling works. Okay, so from the word itself, no, backfilling. So syempre kapag hinukay natin to, kailangan ng backfilling yan, syempre. And then yung ilalim nito, syempre lalagyan din natin ng backfilling yan. Okay, so yan, estimate natin kung paano ba mag-compute ng labor cost and equipment cost nito. So wala kasing materials cost na gagamitin dito, no? So unless kapag sobrang taas ng slab on fill nyo, natatambakan nyo, so kailangan talaga, for example, ganyan kataas. Okay, so kailangan nyo ng backfill materials. Okay, pero for dito sa ating tutorial, hindi na natin kailangan, no? Kasi nga, mababa lang naman siya. Okay, so yung ating kumbaga yung nahukay dito, yung sumobra, dito natin ilalagay. Okay, at saka may gravel bedding din kasi tayo. Okay, so yan po. So umpisahan natin. So backfilling, so dito kailangan lang natin yung volume. So gamitin ko na tong tabulation na to, ikopya ko na dito, parang yung mga ginagawa natin previously. Okay, so yan. So structure and then label. So yan, umpisahan po natin. First structure natin, syempre mga footing. Syempre naghukay tayo dyan, or nag-excavate tayo. F1 and then F2. Okay, so alam natin yan, 5 and 4. And then yung height na gagamitin natin, tingnan natin yung plano. Page ko yan, 16, 15 pala. Okay, so yung height natin is hanggang dito lang sa top ng footing, no? Okay, so ibig sabihin itong 1.2 or 1.5 minus thickness ng footing, which is 0.3. So 1.2 yung height. Okay, so parehas po yan na 1.2 Ayun o. F2 yan. So F1 and then F2. Okay, so F1, F2 parehas na 1.2. Mag-iiba lang sa width, 1.5 to. Okay, 1.5 din yan. Ito 1.2, 1.2. Okay, so and then kunin natin yung volume nya. Okay, so yan, length times width times height, then quantity. Okay, may tanong ngayon, paano to engineer? Paano yan, ileless pa ba natin yan? Okay, so ako hindi ko na po ileless yan, no? So better kasi na mas marami yung volume para mas safe tayo kaysa dun sa mas kulang. At the same time, ang main reason is para mas mabilis mag-estimate. Okay, so okay lang po yan para sa akin, no? So ang next po natin, wall footing. Okay, so WF. Okay, so dito naman sa wall footing, ang height is check natin yung plano. Okay, so wall footing, so ito siya. Siyempre may hukay tayo dyan, tatambakan natin yung susobra dyan. Okay, kung titingnan natin yung plano mamaya, ito yan, so 0.3 ito, di ba? Ano kasi yan, 0.15 assume natin, di ba? Kasi 6 inches. Okay, so 0.15 yan. 0.3 minus 0.15, 0.15, ibig sabihin ito 0.075, 0.075 or 3 inches. Dalawang 3 inches, 6 inches. Okay, so 0.15 yan, yung height niya 0.25. Ayun, 0.25. Okay, so yan. So yung height 0.25 and then yung width niya 0.15. Okay, 0.15. Then yung length, gagamitin na natin yung mga nakuha natin sa excavation na length. Okay, so yan na po. And then may volume na tayo, wall footing. Okay, so madali lang po yung ating backfilling works. So far ito na yung pinakamadali na estimate natin. Actually ito na talaga, wala nang iba, no? So next natin sa wall footing, slab on fill. Okay, so ito slab on fill. Okay, sa slab on fill naman, ito yan yung backfilling dyan. Kung titingnan natin to, yan yung ilalim naman dyan. Yan, so i-assume natin para mas mabilis yan, kunin na natin yung area nyan. Tama, so 7 times 8. Okay, and then yung thickness, pansinin nyo to.
Okay, so alam naman natin na ano yan, na ang ground floor is 0.3. Okay, so syempre may buhos ka dyan, 100 mm thick na slab on fill, so 100. So i-less natin yun. So 300 minus 100, so 200. Okay, so yun yung thickness. Okay, so 0.2. And then yung area niya dito na. Okay, 7 times 8. Okay, so ito na siya. Okay, so may tanong dyan, paano yung gravel bedding engineer? Okay, yung gravel bedding kasi minsan naghahalo dun sa, kapag binakfilan nyo kasi yan dyan, minsan naghahalo dyan or bumabaon yung mga bato. Okay, so it is safer to consider na hanggang dito mismo sa ilalim ng slab on fill. Okay, so 0.2. Okay, and then yung total volume natin ay 31.92. Okay, so yan yung gagamitin natin. So ilagay na natin dito 31.92. Alright, next po ay dito lagay na natin yung ano dito, labor. So labor naman talagang pinakakailangan natin. So ito equals ko na lang to, foreman, and then syempre hindi na natin kailangan ng skill dyan, laborer lang, no? And then yung daily rate nila 650, itong isa ay 450. Okay, so once again, no, nagbabari yan depending sa lugar, no? Sa Manila, itong 650 baka labor lang yan, no? So depende po yan, kumbaga presyong probinsya, presyo po yan dito sa amin sa Ilagan, Isabela. Okay, actually malaki yun, yung iba 400 lang. Actually yung iba mas mababa pa, wala pang 400. So yun, kawawa yung mga laborer natin. Anyway, going back, so yung output na i-consider natin, kung maalala nyo po yung excavation, 1 cubic per Monday. So ibig sabihin 1 cubic ang pwedeng mahukay ng isang tao sa isang araw. Sa backfilling naman, ang kino-consider ko is 2. Okay, so ang manpower natin, ang ilalagay ko pala dito, isa lang at saka 6. Okay, 6 kasi nga excavation. Okay, so 6 na kasi yung nandito, no? So mabilisan lang tong gagawin. Okay, so backfilling 6, so ito 1 plus 6. Okay, so sa number of days naman ito, di-divide ko siya sa product ng output at saka number of manpower, 2.66. Okay, okay, so ito na, ilagay ko na to 2.66. Okay, so ito na, meron na tayong labor cost. Okay, so yan, labor cost na yan. Okay, dito naman sa equipment, pwede tayong gumamit ng wheelbarrow o kaya naman plate compactor, pero bibihira lang naman na gumamit ng plate compactor dito or other equipment na pang compact, no? Kasi sa mga bahay-bahay lang. So kung meron kayong ganon, ilagay nyo na lang dyan, and then lagay nyo yung rent nya kung magkano. Okay, yung plate compactor I think mga 500 per day, ganyan yan. Okay, so maraming klase ng pang compact, nakalimutan ko na yung ibang mga tawag eh. Okay, so pero dito ang gagamitin lang na pang compact is yung ordinary lang na kahoy na malaki and then mabigat. Okay, so yun lang. So i-assume lang natin na gagamit tayo ng wheelbarrow. Kung ayaw nyo naman gumamit nito, hindi wag. Okay, so ilagay lang natin wheelbarrow. Okay, so ilang wheelbarrow? Isa lang. Okay, isa lang. And then assume natin yung presyo niya 2,000. Okay, so total equipment cost, so yan. Okay, so total nya 2,000 pa rin, and then total backfilling cost ay yan 10,909. Okay, so goods na tayo dyan. I hope wala ako nakalimutan, no? So yun, yan, so goods na tayo. Okay, so ito comment lang, itong 2 depende pa rin yan, no? Depende pa rin yan. So pwedeng mas malaki pa yan, kasi kung tutusin, kung babakfilan mo to, baka isang araw lang nilang gagawin yan. Okay, so ito pa rin kasing ginagamit ko pagka mag-estimate ako, no? Okay, so depende pa rin po yan. So pwedeng tumaas yan. Okay, so pwede rin bumaba siguro kapag sobrang lambot na ng lupa na mahirap i-compact, mahirap palahin. Okay, so yung mga factor na yun. Okay, so yun, pero for the purpose of this tutorial, 2 cubic muna ang gamitin natin. Okay, so yan,
Tapos na tayo. So, bilis lang. I-tabulate lang natin ng maayos. Okay, so materials, wala. Labor. And then, material cost. Okay, so 10,000 dapat yan. Okay, so backfilling. Then, scroll down, copy. Tapos. Alright. So, next, mabilis lang tayo. Less than 10 minutes. Ay, 10 minutes pala tayo. Okay, next po natin, plastering works. Okay, so, yun lang po. And see you sa ating next video. Okay, thank you and God bless you.